Alam mo ba na araw-araw hawak mo ang isang bagay na kayang sumira at magpahamak sa iyo o magatid sa iyo sa impyerno? Ito ay isang bagay na halos hindi na natin mahiwalay sa ating mga sarili. Ang ating mga cellphone, isang maliit na aparato na kayang gawin ng halos lahat na nagiging bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. May dalawang muka ang teknolohiyang ito, maaaring pagpapala at panganib. Sa modernong panahon, ang ating mga smartphones ay halos bahagi na ng ating pagkatao. Ginagamit natin ito para sa komunikasyon, edukasyon, libangan at marami pang iba. Pero sa likod ng pakinabang nito ay may nakatagong isang panganib, lalo sa ating espiritual na buhay. Ang ating mga cellphone ay isang makapangyarihang kasangkapan na maaaring gamitin laban sa atin ng kaaway. Ito ay isang tahimik at tusong instrumento na kung hindi natin babantayan ay maaaring magdala sa atin sa kapahamakan. Una, ang cellphone ay nagiging sanhi ng adiksyon. Ang cellphone ay isang makabagong teknolohiya o modernong daan para sa tukso at kasalanan. Mula pagising hanggang bago matulog, ito ang una tuling tinitingnan natin. Minsan kahit nasa simbahan, hindi natin maiwasang silipin ito. Pwedeng maubos ang oras natin sa social media, sa mga laro o sa mga bagay na hindi naman importante. Ang walang patid na pagtingin natin sa social media ay sumasakop sa ating isip at oras, parang isang bisyo. Sa paglipas ng panahon, nalilimutan natin ang ating mga responsibilidad, ang ating pamilya at higit sa lahat ang Diyos. Ang mga oras na dapat sanay inilalaan natin sa panalangin ay napupunta sa walang katapusang pag-scroll sa ating mga screen. Isa sa pinakamapanganib na aspeto ng mga phone ay madaling pag-access lalo na sa kasalanan. Halimbawa, sa isang pindot lamang, madali nang maka-access o makita sa cellphone ng mga imoralidad, pornografiya, karahasan at iba pang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Sa isang pindot lamang, maaari nating masilayan ang mga bagay na dapat sanay hindi natin nakikita. Unti-unti ang mga ito ay nagiging normal sa ating paningin at nawawala ang ating kakayahang makita ang pagkakaiba sa pagitan ng tama at mali. Ang ating mga puso ay nagiging manhid sa kasalanan at ang ating mga isipan ay nadudumihan ng mga bagay na hindi karapat-dapat. Maaari ka ring magkaroon ng adiksyon sa mga online games o sugal. Maaari itong makaapekto sa ating kalusugan at buhay dahil sa sobrang paglalaro. Nakakalimutan na nating kumain, matulog at mag-ehersisyo. Maaari itong makaapekto sa ating pag-aaral o trabaho at lalo sa isipan ng isang musmos. Maaari rin itong makasira ng mga relasyon dahil mas pinagtutuunan natin ito ng pansin. Nababawasan na ang oras na inilalaan natin sa ating pamilya at sa Diyos. Nagiging sanhi ito ng pagkawatak-watak, hindi pagkakaunawaan at pagkasira ng pamilya at nailalayo tayo nito sa presensya ng Diyos. Halimbawa, kapag nasa bahay tayo, nawawalan tayo ng banding sa isa't isa. Sa halip na makipag-usap ng harapan, mas pinipili nating mag-text o mag-chat. Totoo naman na ang cellphone ay naglalapit sa atin sa taong malayo sa atin sa pamamagitan ng komunikasyon, pero inilalayo naman sa mga taong katabi natin. Nawawala ang personal na koneksyon at nagiging mas malayo tayo sa isa't isa. Ang bawat miyembro ng pamilya ay maaaring mawala ng oras sa isa't isa. Ang mga ngiti at yakap ay napapalitan na ng mga emojis at virtual na mensahe. Ang ating mga relasyon ay nagiging mababaw at hindi tunay. Alam naman natin na ang gusto ni Satanas ay ang sirain ang mga relasyon at mawalan tayo ng oras sa mga bagay na higit na mas mahalaga. Dahil alam niyang ang pagkakaisa at pagmamahalan ay nagbibigay lakas at pag-asa. Sa pamamagitan ng cellphone, sa social media din ay nagiging tagpuan ng mga tsismis, paninira at mga peking balita. Ito'y entablado kung saan nagpaparada ng kayabangan at sa mga komento. Madalas sumulpot ang galit, panlalait at pagkamuhi. Alam natin ang utos ng Diyos, mahalin ang ating kapwa, ngunit sa social media, tila ito'y nalilimutan. Madalas ito pa ang nagiging dahilan ng ating pag-aaway at pagkamuhi. Ito ang nagiging dahilan para masira at manghina ang ating kapwa. Ang puso ng marami ay napupuno ng inggit, pagmamataas at kapalaluan, mga bagay na hindi kabilang sa kaharian ng Diyos. Sabi sa 1 John 2 verse 16, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ibig sabihin, kapag labis kang nagpapadala sa mga bagay na inaalok ng mundo, halimbawa sa pamamagitan na lamang ng ating mga smartphone na nagiging dahilan ng pagkakasala, dito ay hinahayaan mong makapasok ang laso ng impyerno sa iyong kaluluwa. Kapatid, hindi na kailangan ng dyablo ang mga sandata o marahas na pamamaraan. Ang kanyang paraan ay mas mapanlin lang. Sa halip ng biglaan,
Unti-unti niyang sinisira ang ating moralidad at espiritualidad sa pamamagitan ng mga bagay na akala natin ay walang kasamaan. Parang isang nakakalasong usok na hindi natin namamalayan, kinakalat niya ang kanyang impluwensya sa ating mga puso at isipan. Dito natin makikita na hindi nagpapakita ang mga demonyo sa paraang inaasahan natin na may pulang mata, sungay o buntot. Sa halip, ginagamit ng mga demonyo ang mga makamundong bagay para linlangin ang tao tulad na lamang ng mga gadget na ito na inakala nating harmless. Imbes na ituon ang ating paningin sa mga bagay na banal, ang ating mga mata ay napupuno ng karumaldumal na bagay mula sa internet. Kaya kung ang cellphone mo ang nagiging sanhi ng pagkakasala, yan ang magdadala sa iyo sa impyerno. Bukod pa rito mga kapatid, sa mga huling araw, hindi natin maitatanggi ang malaking impluwensya ng teknolohiya sa ating buhay. Maraming mga scholar sa Biblia ang naniniwala na malaki ang gagampanan ng makabagong teknolohiya sa mga huling panahon. Maaaring gamitin ng Antikristo ang mga cellphone para sa plano niya sa ating mundo, para linlangin niya ang mga tao sa pamamagitan ng social media, telebisyon at iba pang makabagong teknolohiya. Maaaring ipalaganap ng Antikristo ang kanyang mga kasinungalingan at panlilinlang. Maaari rin niyang gamitin ang teknolohiya para kontrolin ang ating mga buhay sa pamamagitan ng pagsubaybay sa ating mga kilos at pag-iisip. Ito nga po ang sabi sa Revelation chapter 13 verse 16 to 17. Sa pilitang pinatataka ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila may dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya, at walang maaaring magtinda o bumili, malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o bilang nakatumbas ng pangalang iyon. Ibig sabihin, binalaan tayo tungkol sa isang marka ng halimaw, isang tanda na ipipilit sa lahat ng tao, mayaman man o mahirap, upang makabili o makapagbenta sa susunod na mga panahon. Kung wala ang markang ito sa kanang kamay o noo, hindi ka maaaring makapagtinda o makabili. Sa panahon natin ngayon, makikita natin na malaki ang gagampanan ng teknolohiya sa marka ng halimaw. Kung ating titignan, maaaring ito'y may kaugnayan sa mga teknolohiya tulad ng digital identity, isang sistema kung saan ang iyong pagkakakilanlan ay ganap na digital at kailangan mo ito para makipagsabayan sa lipunan. Cashless transaction kung saan walang pisikal na pera ang lahat ng transaksyon. Biometric surveillance o pagsubaybay sa mga tao gamit ang kanilang mga biometric data tulad ng fingerprint, face recognition o iris scan. AI integration, pagsasama ng artificial intelligence sa iba't ibang aspeto ng ating buhay na nagbibigay daan sa pagsubaybay at pagkontrol sa mga tao. Habang ang ating mga smartphone naman ay meron ng mga teknolohiya ng face recognition, fingerprint scanner, GPS tracker na kung pagsasamahin ng mga ito, maaaring magkaroon ng isang global system of control. Hindi imposible na gagamitin ito ng isang makapangyarihang leader o Antikristo para subaybayan at kontrolin ang populasyon pagdating ng takdang panahon. Hindi malayo na ito ang magiging daan tungkol sa sinasabi ng propesiya sa Biblia. Sa katunayan, marami ng bansa ang gumagamit ng mga digital currency kung saan ang mga smartphone application ay may malaking papel. Sa ilang mga bansa, nagiging mandatoryo na ang digital QR pass para makapasok sa mga gusali ng gobyerno. Kung ating pakaiisipin, parang unti-unti nang inihahanda ang mundo para kontrolin ng isang leader na tinatawag na Antikristo. Gagamitin niya ang marka ng halimaw para kontrolin ng lahat. Kapatid, kadalasan ang tukso ay nagmumula sa mga bagay na akala natin ay walang masama. Maaaring ito ay isang simpleng libangan, user-friendly o isang oportunidad na tila napakaganda para tanggihan. Pero sa likod ng kaakit-akit na anyo nito, nagtatago ang isang panganib na maaaring sumira sa ating buhay. Higit sa lahat, ang ating mga phone ay nagiging dahilan ng panlalamig sa mga pananampalataya. Ninanakaw nito ang ating oras at atensyon na dapat sanay sa Diyos. Mas binibigyan natin ng pansin ang social media kaysa sa panalangin at pagbabasa ng Biblia. Unti-unti nitong pinapalitan ang ating pagkauhaw sa Diyos ng mga bagay na walang kabuluhan. Nakikita na natin ngayon na tila mas marami ang nagpapalo sa mga influencer kaysa ang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ay isang masakit na katotohanan na ang smartphone na dapat sana isang kasangkapan ay nagiging hadlang sa ating relasyon sa Diyos. Ang paggamit ng mga smartphones ay hindi direktang kasalanan pero maaaring daan sa kasalanan. Kapag mas binibigyan natin ng pansin ng mga artificial na aliw kaysa sa panalangin at pagbabasa ng Biblia, unti-unti tayong nanlalamig sa ating pananampalataya. At kung magpapatuloy tayo sa ganitong landas, maaari tayong mapahamak. Hindi masama ang teknolohiya o ang mga smartphone, ngunit kapag ito'y naging idolo o Diyos-Diyosan, maaari tayong ipahamak kapag mas nakokontrol na tayo nito
Ang smartphones ay maaaring maging idolo natin kapag mas inuuna natin ito kaysa sa Diyos. Kapag mas binibigyan natin ng oras ang paggamit nito kaysa sa pakikipag-usap sa Kanya, nagiging Diyos-Diyosa na ito sa ating buhay. Pero kapatid, dapat mo ring malaman na hindi lahat ng gamit ng smartphone ay masama. Maaari rin itong gamitin sa kabutihan at para maparangalan ang Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia sa mga Bible apps na pwede nang mai-download. Sa pamamagitan din ng smartphones, maaari tayong makinig sa mga preaching at aral ng mga preacher. Maaari mo rin itong gamitin para magbahagi ng magandang balita ng ating Panginoong Jesucristo, para makapag-encourage ng mga tao sa paligid mo at hindi para siraan at pahinain sila. Gamitin natin ang ating mga smartphone sa paraang napaparangalan ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ang smartphone ay maaaring maging kasangkapan ng langit o laruan ng impyerno. Nasa atin ang pagpili. Ginagamit ito ni Satanas para akitin ng marami at ilayo sa Diyos. Ngunit kung gagamitin natin ito sa tama, maaari itong maging instrumento ng paglilingkod at pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kaya't suriin natin ang ating mga puso. Ano ba ang ating motibo sa paggamit ng smartphones? Ito ba'y para sa ikaluluwalhati ng Diyos o para sa ating sariling kasiyahan lamang na magdudulot ng kapahamakan?